Umpisahan na natin itong kay Pinsan. Nako mga kababayan, eto na. Si Pinsan mga kababayan, may praise order na, nagbalak pang tumakas pa Singapore at nagturo pa. Binira na si PBBM. Nako, bakit daw siya naging mastermind? Hindi naman daw dumaan sa kanya at hindi naman daw siya ang pumirma niyan. Alaka, Diyos mio, Marimar G. Nicolas, silo po, Miguel of Shoutout at kay Ma'am Cynthia Capitole. Ayan na, ito mga kababayan, lakasan ko lang at ipaparinig ko sa inyo ha. Ito mga kababayan, unahin natin itong ang sinasabi niya. Ito. Lakasan natin. Long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. I did so because I believe that if I cooperated fully, submitted myself to the proper authorities, and answered every question asked of me, the truth would eventually speak for itself. Naku. But there comes a point when silence is no longer prudence. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. Ayan na. So let me be clear. I will not keep quiet anymore. I will face this head on, and I will speak with facts because the truth deserves to be heard. Ayan. Today, I'm taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. From the start of this controversy, I have been cooperative. I personally appeared before the proper authorities. I voluntarily submitted my affidavit to the ICI. I provided the information and documents asked of me. I did not hide. I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the Ombudsman may be contemplating against me. Diba? Wala daw siyang plunder, wala daw siyang mga offense na ginawa. Kung ano daw ang pinapakalat ng ombudsman ngayon. Nako, baka binira na ni Romualdez ang ombudsman. Nako, wala daw siya ng mga ganyang kasalanan, wala daw siyang plunder, wala daw siyang mga offense, wala daw siyang mga ginawang pangungurakot na kung saan yan ang pinakalat ng ombudsman ngayon. Nako, mga kababayan, ito na. Ma'am Banji, ayan, mega love shout out. And because I have nothing to hide, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, together with all supporting information so that the Filipino people can judge for themselves who has been transparent and who is simply being politically targeted. Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives. How can I be the mastermind? Pakinggan nyo yan, But the House of Representatives is only one part of the branch of government, one the part. legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone. Ang ano daw sa budget daw dyan sa Congress, hindi lang daw isang tao lang ang gumagalaw. At hindi lang din daw nag-iisa ang kongresista. Marami daw sila. Continue. And certainly not by the Speaker of the House. Hindi I lang daw want to siya. make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. Ang national budget daw ay hindi nanggaling sa House of Representatives. Nanggaling daw yan sa executive. So ibig sabihin galing kay PBBM. Hindi daw nanggaling sa kanya. Parang magkapareho ng script si Sara ngayon at si Romualdez. Kasi di ba ang laging sinasabi ni Sara, ang mastermind talaga dyan, si Bongbong Marcos. Bakit? Kasi hindi naman ma-release ang budget na yan kung hindi siya pumirma. So, ang budget na dan, ang pirma daw yan, galing kay Marcos, hindi daw galing sa House of Representatives. Bago natin ipagpatuloy yan, reaksyonan ko. Sige, sabihin natin, si PBBM ang pumirma, galing sa palasyo, or ang budget or ang GAA, galing kay PBBM, hindi marirelease kung hindi pipirmahan. Ang tanong, kung hindi pinirmahan ni PBBM yan, kumusta naman ang budget sa buong Pilipinas?
Pangalawa, nasa mga politiko na yan na pinirmahan ni PBBM ang budget, halimbawa, Congress, mayors, congressman, mayors, governors, senators, nasa kanila na yan kung paano nila gamitin ang pera. Si PBBM pumirma kasi nagpo-propose sila. Kung ang presidente hindi pumirma, nagagalit sila. Kung ang presidente pumirma at gumawa sila ng pagnanakaw, ang presidente ang kanilang pagbibintangan. Katulad lang yan sa confidential fund ni Sara. Kung hindi yan sang-ayunan ng presidente, magkakaroon ba ng confidential fund si Sara? Hindi. Sinang-ayunan ng presidente, kaya nagkaroon siya ng confidential fund na kay Sara na yan kung paano niya gamitin. Which is ganyan din, mga kababayan, nasa mga kongresista na yan kung paano nila gamitin ang perang pinirmahan ni Marcos. Wala naman, bakit? Alam ba ni Marcos na kanilang pinupropose ay nanakawin nila? Alam ba ni Marcos na pipirmahan pala niya ay nanakawin ng mga kongresista? Kaya nga kung naalala ninyo, di ba, nagpatawag si PBBM, hindi congressman, mga mayors na at gobernur. Kasi kung congressman, nanakawin lang ang budget. Nakita nyo yung nagpatawag si PBBM na sinabi ni Isko, pinatawag kami ni PBBM. Binigyan kami ng pera, no, milyon na pera para pambili ng bigas bawat pamilya sa aming mga nasasakupan. Hindi na sinali ang mga kongresista kasi mga buwaya, 'di ba? Kaya ngayon mga kababayan, hindi po kasalanan ni Marcos yan. Kung si Marcos ang inyong idein na si Marcos ang pumirma, galing kay Marcos ang GAA. Una, alam ba ni Marcos na ang pinopropose ninyo, katulad sa pinopropose ni Chis Escudero na 142 billion, alam ba ni Marcos yun na nanakawin ni Chis? Kung alam pala ni Marcos na nakawin, ba't pipirmahan pa niya? Di ba? Nag-propose kayo, katulad kay Chis, 142 billion para sa proyekto. Ending ninakaw. Alam ba ni Marcos? Bakit si Marcos ang sisihin? Bakit kasalanan ni Marcos? Kung alam ni Marcos na umpisan yung 142 billion na proposal ni Chis, kung nanakawin lang din pala, di malamang sa malamang hindi niya pipirmahan yan. Tapos ngayon sisihin ninyo galing sa executive, yung pirma galing sa executive ang GAA. Bakit si Marcos ang pagbibintangan mo, Mr. Romualdez, na binira mo na yung pinsan mo The agencies and departments prepare their proposals. The executive consolidates them into the National Expenditure Program. Nag-prepare lang daw ang Congress ng proposal. Ang executive daw ang nagdala niyan papunta sa GAA. Kung ganun lang din pala, si PBBM lang din pala ang sisihin dahil pumirma. Di dapat pala hindi na magbigay ng budget sa 2027 para lahat nga. Diba? Kaya kailangan talaga mga kababayan, transparency. Yan ang sagot para walang corrupt. Transparency. Sa sunod eleksyon, pag bumoto kayo ng presidente sa 2028, transparency. Na president ang isusulong, ang iboto ninyo. Kasi katulad niyan, pumirma si PBBM, tapos ninakaw ni Romualdez. Ending si PBBM sinisi, si Romualdez naman nagnakaw. Nag-propose lang naman daw siya. Kung alam pala ni PBBM yun na nanakawin niya, pipirmahan ba ni PBBM yun? Ayan na mga kababayan, isisisi na nila tinuturo. And that program is then submitted to Congress. From there, the House deliberates, but the House is not one person. The House deliberate and the House is not one person. Marami nga kayo, marami kayong buhaya, di ba? Ayan na. Certainly not the Speaker alone. It is a collegial body made up of hundreds of members. Hindi lang daw Speaker alone. Hindi lang daw siya nag-iisa dyan para siya ang pagbintangan. Hundreds of members daw. Ano to? Tuturo na. Naku, wag magturo. Manuno ka niyan. Diyos ko, nagtuturo na. Ang damay na. Sabi ko nga sa inyo, ending dito, magkasabwa tong dalawa. Which is, ganyan ang ginawa ni Saldico. Tumakas papunta Singapore, tapos lumipad Amerika. Ito na ata ang gagawin nito. Continue. Multiple committees, vice chairs, and institutional processes. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership, and members. No speaker can personally control every committee.
Wala kaming pakialam dyan kung ilan kayong miyembro dyan, ilang committee kayo dyan, ilang mga members kayo. Ang sa amin lang, bakit kasi kayo magnakaw? Di ba? Alam naman namin na marami kayong committee, marami kayong chairperson, marami kayong membro, hindi lang naman kayo 200 plus eh. Ang problema kasi dyan, bakit kasi kayo magnakaw? Hindi nyo pera yan eh. Tinalaga kayo dyan para magserbisyo, hindi kayo tinalaga dyan para pag nagnakaw, di ba? Di ba? Ayan na nga ang problema sa inyo eh. Wala naman kaming pakialam kung ilan kayong miyembro dyan sa Congress. Ang paki namin dyan, bakit kasi kayo nagnakaw? Hindi nyo pera yan. O, mai-issue ba kayo ng ganyan? Makakasuhan ba kayo ng plunder? Kung hindi nyo ginawa niyan, mahirap naman kasi sabihin namin, malinis siya. Mahirap kasi sabihin namin, wala kang kasalanan. Ano yung nakabinbin na kaso sa'yo sa ombudsman? Ano ang papaniwalaan namin? Ikaw o si Buying? Diba? Wala naman kaming pake kung ilang miyembro kayo dyan sa Kongreso. Ang pake namin, bakit kasi kayo nagnakaw? Yun nga ang tanong eh. Diba? Yan ang tanong. Alam namin marami kayo. Ang tanong, bakit nyo kasi ninanakaw? Diba? Tapos ngayon, pag tinanong kayo ng taong bayan, nagtuturuan kayo. Much less direct the actions of other branches or government agencies. Wala nga kaming paki And in the dyan. Appropriations Committee itself, there are already more than 100 members. Wala nga kaming pake kung ilan kayong miyembro dyan. Ang paki namin, bakit nyo kasi ninanakaw? Mahirap bang intindihin yon? Wala kaming pakialam kung 1,000,000 kayo miyembro kongresista dyan. Ang tanong kasi dyan, bakit kasi kayo magnanakaw? Diba? Yan ang problema ngayon, mga kababayan. Hindi mo naman pwedeng sabihin, 500 plus kami dyan, 300 plus kami dyan, may mga committee kami, may mga miyembro kami, may mga partido kami, may mga ganito kami. Wala kaming pakialam dyan sa mga partido, miyembro kung ilan kayo. Ang paki namin, ibalik nyo ang pera ng Pilipinas na ninakaw ninyo. Sagutin ninyo, diba? Kung may kasalanan, kulong. Kung walang kasalanan, laya. With many vice chairs and Representative Toby Tiangco, who has been very vocal and upfront on this issue. Si Toby Tiangco daw, very vocal on this issue. Bakit? Kung vocal si Toby Tiangco, bakit? Kung madaldal si Toby, nagnakaw rin ba siya? Pare-pareho lang naman kayo. Wala naman kami pakialam. Wala naman kami pakialam. Kahit mag-ingay si Toby Tiangco dyan, kasi nga si Tiangco ganun din, bilyon-bilyon din pondo niyan. Pero yung nabutas, lugbog pa rin sa baha. Wala naman kami pakialam, nagtuturuan na kayo eh. Ang sabihin ninyo, sino ang nagnakaw? Bakit nagtuturuan na kayo? Ayan, si Toby Tiangco, binira mo na. Si PBBM, binira mo na. Ano ba talaga? Dapat kasi noong umpisa pa yan, nagnalngal ka na. Ngayon, tsaka ka magsasalita kung saan kakasuhan ka na. Ipipraise na yung mga bank account mo. For the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. So I have to ask. Ang ingay-ingay daw ni Toby Tiangco, mabukal daw. Hindi daw iniisip ni Toby Tiangco na siya daw ang vice chairman noong dating administrasyong Duterte. Wala naman kaming pakialam eh. Ang sa amin lang kasi, bakit kasi kayo nagnakaw? Bakit kasi kayo nagtuturuan, mga hayop? Ayan na, nagtuturuan na, mga There were kababayan. real concerns about irregularities in the budget process. Why were these not formally raised during the deliberations? Ayan na. Bakit kasi ngayon ka lang lumabas? Hindi naman kasi dahilan ang manahimik, hindi naman kasi dahilan ang hindi pumatol kasi para sabihin hindi ka guilty. Dapat nung unang inisyu ka niyan, lumabas ka tas hinamon mo lahat. As a House Speaker, imbestigahan ninyo. Ganun dapat, hindi yung biglang nag-resign. Hindi ang inisip ng tao, guilty. Diba? Edi dapat nung unang pumutok yung issue na yan, edi sana lumabas ka na. Edi sana nagngalngal ka na. Ngayon kung tsaka ka makakasuhan at ipipraise yung mga bank account mo, tsaka ka dyan, magngangalngal. Sino pang maniniwala sa'yo? Or even during the plenary.
The budget deliberation does not stop in the House. The Senate also conducts its own deliberations, reviews its own version, and plays its own role. Oh, edi saan naman kami, sinong papakinggan namin ngayon? Sinong papakinggan namin? Ikaw, si Tubi Chanko, o si PBBM? Sino ang papakinggan namin ngayon? Pagdating kay Tubi, malinis siya. Pagdating sa'yo, malinis ka. Pagdating kay PBBM, malinis ka. So, saan kaming taong bayan makinig? Sinong papaniwalaan namin? Sige nga. Sinong papaniwalaan namin? Kung lahat kayo puro malinis. Kaya nga sabi ni Miriam Santiago, kung lahat pala tayo dito hindi corrupt, bakit pinansagan tayong number 3 sa most corrupt country in the world? Diba? Kung lahat pala dito tayo malinis, ano, magtuturuan tayo? Magtitinginan tayo? Lahat tayo dito malinis, hindi tayo corrupt? Kung lahat pala tayo dito malinis, why did the Philippines is number 3 as the most corrupt country in this world? Yeah. Kaya nga sabi ni Miriam Santiago, yan, hindi ko makakalimutan yan, Third year high school pa ako niyan. Yan ang mahirap sa inyo eh. Kung lahat pala kayo malinis, lahat pala kayo walang kasalanan, bakit sabi ni Miriam, binansagan ang Pilipinas na number 3 sa pinaka-corrupt sa buong mundo? Yan ang mahirap sa inyo. Hindi namin maintindihan eh. Kapag sa eleksyon, kung saan-saan kayo napapadpad, kahit nga bukid putik na pupuntahan ninyo. Pagdating sa korupsyon, hindi namin alam kung saan kayo hagilapin, hindi na kayo nakikita. Yan ang mahirap. Shaping the final budget, and it is not a bystander. It is an active constitutional participant in this process. After that, the House and the Senate reconcile their versions in the bicameral conference committee. Only then is the final bill transmitted to the President for approval or veto. Ayan na naman, si PBBM na naman sinisi. Rinupos daw ng mga kongresista na kay PBBM na daw yan kung aprubahan ba daw or ibibito. Kung alam lang pala ni PBBM na nakawin ninyo, hindi dapat ibito na niya lahat yan. Kung alam pala ni PBBM, edi sana lahat ng mga proposal ninyo binibito na. Bakit ganyan si PBBM na naman sisihin mo? Kahit nga mag-propose ka dyan ng 600 billion, kung ang pakay mo ay para sa ikaunlad ng lalawigan mo, malamang pipirmahan niya ni PBBM. Diba? Kasi ang sabi mo, Mr. President, pirmahan mo tong 600 billion. Bakit? Ipapagawa ko to ng public market sa Leyte. Kung si PBBM naman, kasi maganda ang hadikain mo, pipirmahan niya yan. Kung alam lang pala ni PBBM, dapat nung nag-propose ka, sinabi mo na nakawin ko to pinsan. Ibibito talaga ni PBBM yan. Diyos ko po naman, mga kababayan. Mahirap ba yang intindihin? Prinupos ninyo yung budget na yan kasi para sa mga proyektong gagawin ninyo para sa ikakaunlad ng bansa. Ngayon, sisihin ninyo si PBBM at sabihin, ibito or propose namin, either i-accept niya or ibito niya. Kung alam lang pala ni PBBM na nakawin ninyo, ibibito talaga niya yan. Diyos ko, kung makaharap nyo kasi si Marcos, akala nyo santo. Pag napirmahan na, demonyo na siya pagtalikod ninyo. Ganyan kayo para kang si Sarah wala kayong pinagkaiba ni Sarah. Nakiusap ang helikopter ng presidente gagamitin niyang service. Hindi na pagbigyan, galit na galit. Diba? Tapos si PBBM na ang masama. Biruin nyo yan, magkano ang gasolina ng helikopter? 50 mil kada lipad. Gagawin mo lang service from Manila to Davao. Nung hindi ka na pagbigyan ng presidente, si PBBM na ang mali. Diba? So let us be honest about what becomes law. The national budget is not the act of one person or one chamber. Ang national budget daw, hindi lang daw ginampanan ng isang tao. Marami naman talaga. Marami nga kayo nag-propose dyan. Si Chis Escudero nga, magugulat na lang yung kapwa niya senador. Nagkaroon ng ganyan kalaking budget. Hindi naman alam ng Senate. Ang tawag dun, insertion. The product of a constitutional chain involving the executive, the House, and the Senate. This is something I want the public to understand. The budget process is collective, multi-layered, and shared. Accountability must apply to everyone involved, not selectively assigned after the fact. Yung accountability daw, dapat i-apply daw yan sa lahat ng involved. Hindi lang sa isa, hindi lang sa pinipili.
Romualdez. Hindi lang naman isa ang kinasuhan doon, marami naman kayo. Malalaman naman ng taong bayan yan kung sangkot ka o hindi eh. 'Di ba? Malalaman ng taong bayan yan kung sangkot ka o hindi. Ngayon, kung hindi ka sangkot, bakit nagbalak kang lumipad ng Singapore? Okay? Ito, continue mga kababayan. Kung wala kang kasalanan, bakit humiling kang lumipad? May balak ka pang tumakas. Well, we're waiting for the AMLAC, the AMLC, to file a freeze order on Martin Romualdez. We already endorsed a complaint to them. We're waiting for the Romualdez case to start rolling, or the Romualdez cases to start rolling. And the first case would be Wait lang nga mga kababayan. money laundering. Money laundering. Money laundering daw. Money laundering. Ngayon ang iniintay namin na matagal natin hinihintay na magsimula na ang paglabas ng mga kasong ito. May nagtanong, magkano bayad sa vlog mo? Tangina mo ka. Sino bang magbabayad sa akin? Si Sara? Si Romualdez? Pag umpog ko pa yung mga ulo niyan eh. The high level talaga. So, well, Mr. Romualdez was supposed to have a checkup in Singapore, I think. They were trying to ask us to allow him to leave. But because we have a bulletin, a lookout order with immigration about those that who are under investigation, we did not respond favorably to the request that he be allowed to leave. Diba? Hindi siya pinayagan ni Boyeng. May check-up daw sa Singapore. Diba? May nag-comment. Magkano daw ang bayad sa vlog ko? Sino mabagbayad sa akin? Si Sara? Putang ina niya? Si Romualdez? Tang ina niya? Ngayon sabihin ninyo sa akin, sino magbabayad sa akin? Halos yung dalawang panig, pinagbibira ko na. Ngayon yung sabihin, bayad ako. Bayad ako ni Sara, bayad ako ni Romualdez, tang ina nila dalawa. Diba? Ngayon, madami kasing nagsabi, yan si Kent, bayad ni Romualdez, tang ina niya! Yan si Kent, bayad ni Sara, putang ina nilang lahat. Diba? Tang ina nila. Because, ano yan magkakaroon na naman ng haka-haka at kuro-kuro yan. Mabuti ng, sabi ang sana naman, dito lang siya magpa-check up. Kasi naman, magagaling naman ang doktor natin dito. Tama, oo. Bakit kailangan lumipad pa? Actually, they were burning the lines yesterday and up to this morning. Ako I have Miss background, GC, sabi ko. totoo yan. When you join government, you already surrender your right to travel, especially Diba? When you enter government, you have right to surrender your travel, diba? Kaya yan ang ano ko sa inyo mga kababayan. Ganito lang Bakit kapag ka itong mga politiko, may mga kasong paparating, biglang nagkakasakit? Bakit kapag may mga kaso, biglang nagkakasakit ang sabay sabay gala? Tingnan mo. Si Saldico, nung nakasuhan at nagipit na dyan sa flood control, biglang nagkaroon ng sakit. Si Bunuan, hindi man siya nagkasakit, yung asawa biglang nagkasakit. Yung asawa lang naman nagkasakit, pati siya lumipad.